Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Rhea. Hindi ko kailanman inisip na may araw na hanapin ko ang sarili kong pangangailangan sa ibang lalaki. Alam ko namang bago pa kami ikasal ni Jom, may biro siyang laging sinasabi na baka raw mahirapan siyang sumabay sa akin sa kama. Nung una, pinagtatawanan lang namin yun dati. Pero noong tumagal ang kasal, napansin kong tila totoo pala. Pero kahit ganoon, mahal ko ang asawa ko dahil hindi niya ako pinababayaan. Ang problema lang, mula umaga hanggang halos hating gabi, hindi ko maiwasang mangulila sa kanya dahil sa schedule niya. Ayokong aminin, pero napapaisip ako minsan, paano kung hindi ko makontrol ang sarili ko? At doon pumasok ang araw na bumalik mula sa abroad si Ninong Mauro. Si Ninong Mauro, matagal ko na siyang kilala. Close namin to ng asawa ko. Ninong namin siya ni Rom sa kasal at parang pangalawang tatay ng pamilya na namin to. Pero kahit kailan, hindi ko siya tinuring na iba. Kahit paminsan, nahuhuli ko siyang tumitingin sa katawan ko. Inuugot ko na lang yun sa pagiging palabiro niya o dahil sa lasing siya minsan. Isang linggo na siyang nakikitira sa aming mag-asawa habang nagbabakasyon. Mas gusto niyang magstay sa amin dahil malapit sa mga pasyalan. Pero uuwi din ito sa mga kamag-anak niya sa probinsya bago siya bumalik sa abroad. 49 na pala siya at byudo na rin ng ilang taon. At sa unang 2 araw niya sa Pinas, normal lang naman ang lahat. Kwentuhan, kumustahan at mga pagbibirong normal lang. Pero di pa rin maalis yung mga panakaw na tingin niya sa katawan ko na madalas kong mahuli. Lalo na kapag maiksi at manipis lamang ang suot ko. At noong 3 araw, doon nagsimula ang hindi ko inaakalang mangyayari. Si Jom ay naka-duty noon. Ako naman ay naglilinis lang sa bahay. Nakasuot ako ng shorts at lumang sando na pangbahay lang. Pawis na pawis ako dahil sa pagwawalis at pagmamap ko buong umaga. Maya-maya dumaan si Ninong sa sala. Hawak ang tasa ng kape at napansin kong nakatitig siya sa akin. Rhea, napapabayaan ka na ba ng asawa mo? Tanong niya bigla. Napalingon ako agad sa kanya. Ha? Nako hindi po. Busy lang talaga siya sa trabaho. Maya-maya umupo siya. Talaga ba iya? Iba ang tingin ko eh. Sabihin mo na baka makatulong ako. Napangiti ako ng pilit ng oras na yon. Wala po. Pagod lang po siguro. Nang sabihin ko yon, hindi pa rin siya nakontento. Alam mo, Iha, kahit hindi ka magsalita, alam kong may problema ka. Sabi niya habang hinihigop ang kape. Muli, huminga ko ng malalim. Ninong, wag naman po kayong ganyan sa akin. Nakakahiya naman po. Bakit? Totoo naman, di ba? Tsaka maganda ka, Iha, at sexy. Sayang naman kung ma-stress ka lang. Napatuwid ako ng upo nang marinig yun. Parang may kung anong humaplos sa katawan ko nung oras na yun. Ninong naman eh, binobola niya naman ako. Hindi naman kita binobola, Iha. Kung ako nga kay Dom, baka may anak na tayo ngayon. Tumama ang mga salitang yon sa pinakakinakatakutan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko at naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Para bang alam ng matanda ang kailangan ko. Lalo na't mag-iisang linggo na rin kaming walang ganap sa kama ng mister ko. At alam ko sa sarili kong hindi ko kaya yon. Ninong, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Sa puntong yon, hindi na siya sumagot. Tumayo siya. Lumapit ng dahan-dahan sa akin.
Hindi niya ako hinawakan pero sapat ang lapit niya para mahulaan ko ang gusto niya. Please, Ninong, magagalit si Dom. Bulong ko pero ngumiti lang siya ng tipid. Hindi naman kita pipilitin. Pero kung kailangan mo talaga ako o ng sandalan, andito ako. Hindi ko alam kung bakit pero ang sagot ko sa kanya ay, sige po, salamat po. Pagkatapos ng sandaling yon, nag-iba ang tingin niya sa akin sa bawat araw. Kung noon puro panakaw tingin lamang sa akin, ngayon tila lantaran niya akong tinitingnan ng may ibang layunin. At ang mas masama, napansin kong maski ako hindi ko siya kayang sawayin. Siguro dahil sa laging late ang asawa kong umuwi, kaya tila gutom din ako bilang babae. Dahil siguro hindi ko rin masabi yun kay Jom. At sa matanda ako nagkaroon ng pag-asa. Minsan habang naglalampaso ako, nadikit ang braso ng matanda sa likod ko. Sa isip ko, hindi naman niya siguro sinasadya. Pero imbis na umatras ako, natulala lang ako at naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Rhea, kung sakaling gusto mong subukan, andito lang ako, iha. Bulong niya sa likod ko malapit sa tenga ko. At doon ko na-realize ang kinakatakutan ko. Ang magkaroon siya ng interes sa akin sa kama. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging manipis ang pagpipigil ko. Pagkatapos ng araw na parang nilalaro ng tadhana ang hangganan ko, akala ko ay kaya ko pa rin kontrolin ang sarili ko. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may binabago sa akin ang matanda. At isang hapon, dumating ang araw na nagbago ang lahat. Iyon ang araw na hindi umuwi si Jom ng maaga. Nagluluto ako ng ginisang ampalaya noon. Pinagpapawisan ako dahil sa init ng kalan, kaya hinawi ko ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Suot ko lang noon ang maluwag na t-shirt at manipis at maiksing short, kaya simula pa lang pansin ko na ang tinginan ni Ninong mula sa dining table. Rhea, masama bang pakiramdam mo? Sabi niya habang umiikot ang kutsarita sa tasa ng kape. Ha, hindi naman po. Medyo mainit lang po dito sa kusina. Sabi ko pero hindi ako lumingon. Hanggang sa namalayan ko na lang ang hininga niya sa batok ko. At doon nagsimulang bumilis ang pintig ng puso ko. Sa kaba at baka sa sabik na rin. Rhea, pwede ba kitang matanong ng diretso? Bulong niya. Tumigil ako sa paghalo ng oras na yon. Ano pong tanong? Masaya ka pa ba sa pagsasama niyo ni Jom? Syempre po. Mahina akong sabi. Ngumiti naman siya at paglingon ko, yung ngiting parang alam na niyang sabik ako sa kama. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, iha. Ninong, nakakahiya po. Mali po yung iniisip niyo. Isa pa may asawa ko. At di ko sinasadyang mapakagatlabi. Hindi ko sinasabi na talikuran mo siya, iha. Ang akin lang, kung busy siya, pwede na mga kumuna. Anya sabay ngiti. Doon ako natigilan. At ayaw ko mang aminin pero parang gusto ko yung sinabi niya. Maya-maya ay natapos na akong magluto pero nanginginig ang kamay ko. Nag-iwas ako ng tingin sa matanda pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko unti-unting lumiliit ang kusina. Rhea, okay ka lang ba? Lumapit ka sandali. Doon ako dapat umatras. Dapat lumabas ako ng bahay at mag-text kay Jom o kahit tumakbo sa kwarto. Pero hindi ko ginawa. Dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, lumapit ako ng kaunti. Hindi niya ako hinawakan, pero ang paraan ng tingin niya ay parang haplos na rin sa katawan ko. Unti-unting uminit ang mukha ko, kasabay ng paglapit ko sa matanda. At hindi ko alam kung paano ako napaupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano napalapit ang mukha naming dalawa. Pero ang malinaw,
Hindi ko siya pinandirihan o iniwasan, lalong naging sabik bilang babae. Pero kahit ganoon, pilit ko siyang kinukumbinsi na, "Ninong, mali talaga to." Sabay napapakagat-labi ako. "Hindi ko sinasabing tama, iha." Bulong niya at tumingin siya sa labi ko sandali. At doon, unti-unting gumising sa akin ang haplos ng matanda sa braso ko. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Si Jom, tumatawag. Napaatras ako kaagad, parang natauhan. Si Jom po, bulong ko. Ngumiti naman ang matanda at tumango pero parang dismayado to. Kinuha ko ang phone. Pero nang makita ko ang text, lalo akong nanghina at nakaramdam ng tampo. "Love, baka late na naman ako makauwi ah. Nagkayayaan munang mag-inuman eh." Napailing na lang ako. Kung hindi overtime, may inuman. At doon nagsimula ang sandaling hindi ko nakaing tanggihan. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang gabing yun. Basta ang alam ko ay naging agresibo ako. Ako ang unang humalik at yumakap sa batok ng matanda. Inakit ko siya hanggang sa balantad ang katawan ko na halos magpabaliw sa matanda. At pagdating namin sa kwarto, doon ay halos mawala ako sa ulirat, sa husay ng matanda. Hanggang ngayon, iyon ang tanong na binabalikan ko. Bakit ko hinayaang may mangyari sa amin? At bago pa mangyari ang hindi dapat mangyari, narinig ko ang sarili kong bumulong. "Ninong, wag." Pero ang katagang yun ay alam kong kasinungalingan lamang dahil ng oras na yon ay handa na akong magkasala. Sa puntong yon, hindi ko na maalala kung paano naglapit ang mukha naming dalawa. Hindi ko matandaan kung sino ang unang yumakap, kung sino ang unang naglapit ng noo, o kung sino ang unang huminga ng malalim. Pero pagkatapos ng lahat, humiga lang ako sa kama. Hindi ko alam kung gusto kong umiyak o kung gusto kong matuwa. Parang sumabay ang pagod ng buong buwan sa katawan ko. Maya-maya, naupo ang matanda sa gilid ng kama at kinumutan ako. "Rhea, pasensya na ha. Pero kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako." Huminga ako ng malalim at doon ko naramdaman ang isang katotohanan. Sa loob ng 1 linggo, siya lang ang may oras makinig sa akin. Siya lang ang nakapansin sa mga pagbabago ko. Siya lang ang nakaramdam ng bigat na hindi ko masabi-sabi sa mister ko. Pagkatapos ng gabing yon, tila napakatahimik ng bawat araw ko. Sa tuwing makakasalubong ko si Ninong, para akong nahihiya. Isang araw, wala ulit ang mister ko. Naupo ako sa gilid ng kama ko sa kwarto. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala, pero dumating si Ninong sa pinto. "Rhea, hindi ko intensyong sirain kayo ni Jom." Napaluha ako. "Kalimutan na natin yun. Nangyari na po." "Huwag mong akuin lahat ng sisi, Rhea. Dalawa tayo, iha." "At Rhea," dagdag pa ng matanda, "hindi ko sasabihin kahit kanino ang nangyari. Kung gusto mong kalimutan, kakalimutan ko." Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko alam kung utang ko sa kanya ang pangunawa o obligasyon niya yon sa kasalanang sabay naming ginawa. Pero hindi ko pa rin siya masisisi. Kahit pilitin ko, hindi ko kayang isisi lang sa kanya ang lahat. Dahil ang masakit, gusto ko rin yun nung oras na yun. At yun ang pinakamalalim na sugat na nagawa ko para sa sarili ko. 2:00 ng madaling araw nang dumating si Jom. Pagod ito. Nakahiga na ako ng oras na yun sa kama. Nakapikit na pero hindi tulog ang diwa ko. "Love, tulog ka na?" Sumagot ako ng pabulong. "Hindi pa. Hinihintay kita." At doon ako halos mapaiyak. Dahil sa kabila ng lahat, siya ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking mahal ko. At ako ang gumawa ng bagay na hindi ko kayang ipagsabi lalo na sa kanya. Maya-maya hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Miss na kita." Malambing na sabi nito. At dumoble pa ang bigat sa puso ko pagkarinig ko noon. Pero isang tanong ang hindi mawala sa isip ko hanggang ngayon.
Paano ako babangon? Paano ko pagsisisihan ang maling ginawa ko? Paano ako iiwas kay Ninong kung sa bawat gabi ay siya ang naaalala ko? Ang haplos niya at halik. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Callie. Sa pamamagitan ng liham ko, alam kong makakatulong to para mabawasan ang bigat ng kasalanan ko. Muli, ako po si Rhea. Hindi ko tunay na pagkakakilanlan. Maraming salamat po sa pakikinig at pag-share ng aking istorya, Miss Callie.